Wa ammal urfu, patungkol naman sa urf. Yan yung isa sa mga panig na pinagkukunan kung saan nagmumula yung katawagan. Yung al-asma roon na katawagan kalungusay, hindi man al-asma katawagan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Itinuro namin sa Adam ang lahat ng katawagan. Katawagan sa bawat bagay, asma. O isama na niya nakatawagan. Nasirang tanong sa basa na yung pangalan naging uso katawagan. So isa sa pinagmumulan ng katawagan na dito sa urf. Kung naalala ninyo yung istilah na sinasabi natin na ittifaq ta'ifa ala amrin maksusin, na yun yung tinatawag na urf sa tawag dito na urf khas. Yun tayo istilahan. Diba yung urf natin sa dalawa, sabi niya dito, tingnan nyo man dito sa takdir niya dito number 1 sa gilid. Sabi niya, idha kana al-man urfan fal-lafdhu urfan aidan. Kung ang kahulugan ay uruf, ay lafad din na uruf. Basta gagamitin yung uruf. Yan ang salita na ito ay salitang uruf, parang ganun. Bakit? Kasi ang kahulugan niya ay uruf. Sabi niya dito ulit sa takdir nito, wal-urfu kisman khasun wa amun. Yung una-una pa na nabanggit na yan. Merong khas, merong am. Merong uruf na khas, merong ding uruf na am. Na yung uruf na am, na ang kahulugan niya na parang lugawi. Pag sinabi yung kalbo na lahat ng tao, bata, matanda na ginana uruf am na parang lugawi na yan. Kasi yung luga kasi, pag sinabing lugawi, masyadong malawak yung kanyang sakop. Kapag syar'i, o kaya istilahi, o kaya sinai, ariyo, ugugya may uruf khas, na maliit lang yung sakop. Halimbawa sa atin dito, halimbawa ang tawag natin kay Mangkanon dito, Mangkanon. Na yun dati yun yung naging palayo, tapos naging uruf niya. Uruf saan? Uruf lang dito sa mga murid. Pero paglabas hindi nila kilala. Ayan niya, so ayan na lagi ito pa mo. Uruf, mimbolyas kanya na pa man na istilah. Ittifaq ta'ifa ala amrin maksus. Ayan ito. Tapos yung khas sabi niya na huwa alladhi ta'ayyana naqilu. Siya yung ta'ayyana, tiyak, naqilu, yung naglabas sa kanya, nakil na yung naglipat sa kanya, matatanda. So yan ay ito sa mga ganun na mga murid, matatanda. Pero bikhilafil am, magkaiba ka sa doon sa am, wa huwa alladhi lam yata'ayyan naqilu. Yung nagsabi o kaya yung naglipat, yung nagbigay ng pangalan ko man na di matutupad. Pero naging uruf na siya, uruf sa istimal. Ito na ba si uruf? Tarif ng uruf, wahuwa na siya ng uruf. Ito isang pinagkukunan ng katawagan ng isang bagay. Ariyo, pinagkukunan ng katawagan ng isang bagay, wa amal urfu, patungkol sa uruf na fahuwa na siya ng uruf, bagay, yani lafdun salita, ghalaba al-istimalu fihi, nanai, miyakataban, miyakadaab, nanai, al-istimalu fihi, al-istimal ang paggamit fihi sa kanya naman alama sa bagay yan kahulugan na wudi na ginamit siya na lafad lahu lima sa nun sa kahulugan fil lugati sa salita. Okay, nabagin pure na term pero nanaig dahil sa sobrang dami ng paggamit nanaig doon sa duwa. Ito yung mana, ghalaba ala. Yung ala-ala na talong doon sa buwan. Ghalaba. Nanaig sa. Kumbaga sa atin, nanalo sa loto. Nanalo sa loto. Ayan, tiyaban na sa loto. Siya gitin niya katabay. Iyawan ito. Nanalo sa boxing. Ariyo, ang nanalo na siya. Nanaig siya doon sa boxing. Ibig sabihin na natalo yung kanyang kalaban. Sa manoto na
luka. Halimbawa sa atin, no? Halimbawa sa atin, kalbo. Halimbawa, kalbo na luka. Ariyo, kalbo na luka. Luka. Kasi alam na rin ang lahat. Kahit bata matanda. Kasi lugawi yan. Pero, kung yung salitang kalbo na yun ay pinagmulan ng urok at hindi naman yun yung totoo niyang kahulugan. Ariyo, pero nanaig. Lagi ito pa mo, nakiya umbawan yun. Sa maranaw na, kinanagalaban, nakiya umbawan. Yung kumbaga nangibabaw, nangibabaw yung kahulugang uruf kaysa sa kahulugang luka nagitiman na uruf. Mawalabal istimalo fihi walaban ala mawudi ala fil lafzi. Hindi kailangan ng talok niyo yung ala. No. Yun yung nanaig. Kailangan may talok ito fihi. Yan na pencil yan. May pencil ka dyan? Sabi ako mga kasama-sama. Sumurat ako. No. Taswir doon sa golap. Doon sa golap, doon sa pananaig ng paggamit. Dahil sa sobrang dami ng paggamit sa kanya doon sa salita na iyon, sa kahulugan na iyon. Ariyo, yun ba yung taon? Taswir yan? Bihaysu pa taswir yan. Bihaysu, no, sa larawan, haysu, haysiya. Kumbaga na sa palagay, ida utlika kapag ginamit siya, utlika, ginamit siya, o kaya pinitawan siya. Ay manapakasalaman na atla ka na pinitawan, yukan. Na dito na ginamit. Kasi kapag o kaya binigkas, kapag binigkas siya, kapag ginamit siya, kapag binitawan siya. Ariyo. Siya na ma, yung tamama. Siya na ma, yan, ilang doon. Tinutukoy doon, oro. Sabak alfa. No, sabaka ay tabadara. No, sabaka ay magmamadali. O kaya mangunguna, alpahmo ang pag-intindi. No, mangunguna, alpahmo, talong doon sa alpahmo. Ila mawalaba alayhi. No, tungo, ma sa bagay, yan yung kahulugan, wala ba nananaig siya na kahulugan, alayhi doon sa kanya, alayhi alalaf. Nanaig doon sa kahulugan. Ito yung manang uruf. Ewan ko sabutin niyo sa na ulit-ulitin mong intindihin. No. Yung ilan talong doon sa alpa, pag-intindi, no, ilan ma, wala. No. Pwede rin doon sa sabaka. Pwede rin yung ilan na doon din talong sa sabaka. Pwede rin doon sa alpahmo. Pwede rin yung lagi na kusamaan. Sa palagay kapag utlika gamitin siya na salita, siya na ma, na sabaka alpahmo, no, na aagad yung pag-intindi. Aagad yan, ilama walaba alayhi sa bagay na walaba na nanaig siya na ma, yan kahulugan, no? Nananaig siya na kahulugan, alayhi doon sa laman, alayhi alalab. Doon na mawuti alahu. Hindi yung bagay na wuti na nilatag siya. Kaya wuti na nilatag originally po. No. Doon na, hindi bagay, yan yung kahulugan. Wuti na ginamit siya na lafad, lahu lima ay lima. Doon sa kahulugan. Pamana. Nabagyan mo ito pamana, nalugawin yan pa. Na yun yung tinatawag na galaba. Ang madaling pag-intindi dito, sabi ng isang ulama, na sabi niya na basta kung saan halimbawa yung salita na yun, alam mo na yung literal na kahulugan niya at nadwaba na niya. Pero, kapag once na binigkas yung salita na yun, na ang patutunguhan ng pag-intindi mo ay doon sa kadalasan na ginagamit. Kadalasan mo. Pamana, kialaya mo.
Kaya lang, katulad sa atin dito na yung sambayang na may bolirong tanong na urok. Lapit na sambayang. Babya sa mga tausog na sambayang dito sa Manila. Kaya sa kanila na sambahayang. Hariyo. Na kaya dito na sa atin dito, na kahit may mga nagkukot pa, kahit patausog o kaya yakan ang nagkukot pa, na yan nakapulseran, sambayang. Kasi naging olive na, kumbaga na naging olive na yung istikman, kumbaga na napakarami na masyado yung paggamit. Ayun yung uro. Kung inabangan pag ilahin, ang nabagin yung original term. Sana halimbawa, kadaba. Tulad ng daba. Woody na ginamit siya na salitang kadaba. Fil asli, sa original, kumbaga sa simula ng salita ay fi aslil lugha o kaya aslil wati. Dito sabi niya aslil wati o kaya aslil lugha, doon sa mismong lugha na likulli madabba, no, para sa kulli lahat hayop, yani hayawan, dabba na gumagapang. Basta gumagapang na kahit may paa, kahit walang paa, ay pagturun sa maranaw na maranarana. Wa ma min kulli dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wala ni isa man sa mga maranaranap sa lahat ng mga gumagapang kasama yung mga ukol. Ay pala, ano nito? Wala na tagpapang, gumagapang na yun. Na yun yung original term, summa, tapos. Kalamunan, tumagal-tagal na wala ba, nanain, alayhi sa kanya na al-istikmalu, ang paggamit, fil farasi ay fi ma'al faras, sa kahulugang kabayo. Sa kahulugang kabayo. Siguro mga basarap na sa mga Arab na yung dapa-dapa, nakapagsabihin dapa na lahat. Ibig sabihin na literally na yung dapa at saka yung hayawan, na doon siya, halos magkaparehas na ng kahulugan. Mas malawak lang yung kahulugan ng hayawan kasi hayawan bahri at saka hayawan bahri. Ariyo, naging dapa-dapa o bama na madapa alal out. Yung lahat na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Naging hayawan bahri. Kumbaga na konti lang ang pagitan nila. Kumbaga na konti lang ang pananaig sa kanya ng salitang hayawan. Kanya ay tapos naging nanaig sa paggamit. Ibig sabihin na yung mga Arab na sa tuwing babanggitin nila yung dapa sa mga panahon nila, yung mga sinaunang Arab, na wala ng ibang tinutukoy o kaya wala ng patutunguhan yung kanilang pag-intindi maliban kung sa kabayo. Sisapan pa na mga libro na sabi nila na yun yung gatil arba, yung mga hayop na mayroong apat na mga paa na itiptip doon sa dapa. Kaya sirap na naman doon na dapa na may muli na sasakyan. Katulad ng dapa ngayon na yung mga modern na salita ay mato na dapa na tangke. Nariyo. Dapay man ko na tangke, gina ng mga tangke na pangtigmaan. Basta yung walang mulong, kaya mulong yan, nalayo nung talagin ng Madina, epito rin na dapa sa gingay masayman. Pero wrong ito. Amiyo ito basa. Nabagin ito so, hindi yun yung totoong fusha na salita. Ito na dapat, itikap mulsera. Nanong araw na, ang ginagamit nila sa kabayo. Fi ma'nal faras, sa kahulugan kabayo. Yani sa kahulugan na merong apat na mga paa. Agi yun yung tinutukoy na dapa, kunin na yung nasasakyan. May ako dito. Wal ghaid, at halimbawa ng ghaid. Na wudi'a, na ginagamit siya na lafzul ghaid fil asli sa mismong luga ay fi aslil lugat naman ito takdir niya doon nagkaano kagip ko pa kay fil wadi fi aslil wadi fi aslil lugat yung lagi sa man sa original term matigtan fil asli sa original term na
na ginagamit yung salitang al-ghaib lil mawdi'il mutmain, no, sa lugar na mutmain. Katulad ng salita ng Allah sa Quran, aw jaa ahadun ay aw sugain aw lamastum min al-ghaib ghaib. Yung binanggit doon ng Allah na original term. Original term ito, ghaib. Ang ibig sabihin ng ghaib sa original term, sa mismong pasimuno ng salita, na lil mawdi'il mutmain min al-ard. Yun yung lugar na mutmain. Yun yung lugar na kampante sa lupa, mula sa lupa. Kumana, mutmain ay dito, so relax. Ay ginaman na paguluhan ng mga relax. Ngariyo, tumagalaba alayhi. Tapos, nanaig alayhi sa kanya na al-mawdi al-mutmain o kaya dun sa al-ghaib al-istimal, ang paggamit lima yakhruju min al-insan sa bagay yain najis tae na yakhruju na lumalabas siya nama min al-insan mula sa tao. Iba ito nagbabuta pero ghaib na ayan na ang urok ng tao na ghaib na yung najis na lumalabas. Nagito na ang original term niya na hindi yung lugar kung saan nakakampante ka, relax, sutaw sa iyong kaldar po. Yun ang pakasali. Kaya masabi ng Allah, aw jaa ahadun minkum minal ghaib. O kaya nagmula yung isa sa inyo sa ghaib, kasi yung ghaib na yun yung lugar ng relax. Manong yung English ay puto niyan sa lakaw bus at toilet na puto niyan na comfort room. Ariyo, comfort room. Kasi pero lagi nito masarap, comfort room. Yan na CR na comfort room. May mana comfort room na ito. O man na magiging panatag ka. Hindi mabuhay makunduman na mapiyapiyan na ginawa. Comfort room. Buwan na miya si Mama Amiyudo, buwan miya, ha? Inuntaso ni Magunduwa, doon napaparunin. Basta di ka di magundua ng normal. Dan napaparumay, ito na marintin, masakit ka na kahit nasaan ka lugar ang mapian lugar. Kapag hindi magandang pakiramdam mo na kahit sa kadalhin na magagandang lugar na di mapiyagin ako. Ngayon na kahit nasakit ka. Nag-i-inapil asli na walang sakit. Pag once na nandun ka sa ghaib, na nailalabas mo yung sama ng loob at tigilan. Kaya ilabas mo yung sama ng loob, nagiging kampante ka, komportable. Komportable. Nagkukomportable ka. Hindi man alin mo, di il-mutmain. No, doon sa lugar na mutmain, lugar na komportable, pinal-abdi mula sa lupa. Tapos, nanaig sa paggamit, ariyo, na tae. Pamana pakatanan, doon na tae, mamaya ko yung minal-insan. Na tae, najis. So ngayon, tanong ustad, kung sakasakali man ang banggitin kong tae, wangon subuan doon, tanggalin mo yung kaulugan mo majazi, siya kena na tae, siya kena, nagito nakatirot ang majazi. Ariyo, huwag yun, ang kurin natin na luga pa siya, luga, di tanong ko sa majazi, may pasantan ko majazi. Tapos na tayo doon na, ngayon binalikan na naman ulit, bakit? Kasi magmamajaz na naman tayo next time. Magmajaz na nung mampur. Pamanag yung talambia at tae ko. Siya gano'n ng tae, nagito na doon. Hindi yun yung tatakbuhan ng isip mo, mga pamimigyan. Ay, ibig sabihin lagi na pag binanggit na wala na. Wala nang ibang pupuntahan yung pag-intindi mo maliban doon sa buwan. Ay, ginasuarap na tiyan na ghaib, hada ghaib, na wala. Tatakbo na yung isipan mo doon sa buwan. O paman na ang kahulugan niya na yun na yung lumalabas sa tao. Na kayo sumadjaz na bad na pa rin. Siya gini nagtae, tunay ka rin na. O pa man nagtae siya tao. Kaya lang na parang hinahaling tulad mo siya sa tae. Hindi tae ayaan. Yan na. Babuyaya. Hindi ba po? Hindi. Nakayad na pa rin. Ayun ang tatandaan natin sa madjaz. Ang pagsasalita ng madjaz na anak ka rin na automatically. Maintindihan mo, nabayapot mo niya. Nag-iinat eh. Ariyo.
ginagumini raw sa buwan na, tol, ebak muna ako. Nakatawan, anong pag-intindi mo doon? Wala na, di ba? Dinidiris mo ito na siya. Budak-bula lang yan. Wala nang tatakbuhan doon yung pag-intindi mo kasi tiyan na ebak ako eh. Mario. Kung gano'n na fayasiru hakikatan na magiging siya ay hakika. Ay hakikatan urfiya, hakiki urfiya. Pwede ba na so hakiki na tatlo, hakika urfiya, hakika syariya, hakika lugawiya. Ay pinakamalawak na istimal na lugawiya ka lahat. Basta so yung may salitang Tagalog pa man na pag binanggit yung sili na lahat ng tao nagsasalita ng Tagalog na katawan nila ng yung sili. Ito lugawi, malawak yung sakop niya, pamawa na miyak malawalawak sa sakop yan. Pero yung orphe na hindi masyado, maliit ng konti kaysa doon sa lugawi. Kaya lang, once na nanaig sa paggamit, yung isang salita, halimbawa, yung isang salita ba, sa paggamit na yun, fayasiru hakikatan ay hakikatan orfiya. Nabamadyasi. Hindi ka madyasi. Kami baloy, hakika orfiya. Kasi katawagan na isa yun sa pinagmumulan ng mga katawagan at ng mga salita na yung pagmumulan niya sa uruf ng mga tao. Ito sa uruf na nanaig sa paggamit. Giti man ang uruf-uruf. Nanaig sa paggamit. Baga sa atin ng pagkakaalam ko, lagi ito ay giti uruf. Umanita, ang pagkakaalam ko, umanisir ka na pagkakaalam ko. Ariyo, it's a prank pala. Ariyo, ito ba? Yung pagkakalam mo ganito. Fayasir, hakikatan ay hakikatan orfiyatan. No, hayasiru, magiging hakiki orfiya. Bima walaba alay sa makna, walaba na nanaig siya na al-ma'na alayhi alalabdi mislul wa'id. Yan naman, senior cut niya ito yung pagbagwan. Bima sa makna wala ba na nanaig siya nama alayhi alalafdi mislil ghaib. Doon sa salita nakalitulan ng ghaib. Kasi may takdir dito si Babol o kaya yung mga ustad na dinirekta na nila al-ghaib. Kayo tinutok. Kung gano'n na fayasiru na naging siya, yung siya na yun na al-ghaib. Naging siya na al-ghaib. Kaya umumya na al-lafdu mislo al-ghaib. Bakit takdir niya? Fayasiru na nangyari siya, naging siya na al-lafdu ay mislo al-ghaib. Laylun. Hakikatan ay hakikatan orfiya. Bima ay fil makna alladhi walaba alayhi. Sa kahulugan, na nanaig siya na kahulugan alayhi alal-lafdi ay mislo al-ghaib. Ano ito? Kung meron pa utaliqa na kapag binitawang salita siya na salitang al-ghaib na humila na ikakarga agad al-ghaib ala ma yathbutu lahu min al-urfi sa bagay na nanatili siya na bagay yan ikahulugan lahu lil-lafdi yun sa salita min al-urfi mula sa uruf. Lilabdi ay mistil ghaib. Takdiran niya, binalik niya sa original na babalikan ng papel. Ay mistil ghaib. Kung mo tatanggalin yung ghaib, kakalipatan lang. Nanaig ba po? Yung hindi magpuan. Sa madaling salita na may intindihan natin yung uruf na yung nakasanayan. Alam na, ikaw na Tagalog, nakataon ka sumana niya, pero hindi na ginagamit yung kahulugan niya. Giti parang sa hadis makbu na merong hadis na makmul, merong hadis na gayro makmul bihi. No, ay ibarat na mga hadis sa makmul, gayro makmul na yung mga hadis sa upaman na mansukh, ariyo, o kaya na mansukh ng ijma. Lagi doon mo. Naging hadis na binabasa. Lagi doon mga ayat sa Quran. Yung tinatawag na mansukhul hukmi, dunat tilawa. Ito na ibarat yan. Yung utapaman na tarap, yung doon sa ayat na yung isang taon na mag-iinda yung babae. Naging ito na binabasa. Pero hindi na inaamal. Dito yung pagkaman. Hindi na inaamal. Yaman yun. Ay, meron sa mga hadis. Hindi na ng mga hadis. Pagdating natin sa pag-aamal ng hadis.
Yan nito, meron tayong mga mababanggit doon ng mga salita na hindi pugaman. Ugid na hindi siya nawala doon sa kahulugan niya. Lagi ito pa man na dahil sa ito na yung nakasanayan natin, nakasanayan natin na paggamit sa isang salita. Ito na yung baratan sa Pilipino. Magbigay nga ngayon ng halimbawa sa atin. Yung meron siyang original na kahulugan, pero ito yung nakasanayan na salita. Magbigay nga rin sa iyo halimbawa. Ha? Bigay nga kayo ng halimbawa. Ariasis, Eurogapman. Ha? Magbigay nga ng halimbawa. Nako na. Halimbawa ng salita natin, na alam mo yung dati niyang kahulugan, pero hindi na ginagamit yung kahulugan na yun. Ito na yung ginagamit. Ha? Sabihin mo na, diretso mo na. Ano, di na yan. Mali yan. Ano yung bagong makuha? Ay, hindi yan. Yung mga matatanda, hindi yan alam. Hindi na puli ako. Ha? Hindi? Ano ito? Upuan? O bakit? Ha? Ay, muradif yan. Ilan yung Biblia sa lakong suor, merong salitang muradif. Di ba yung upuan, silya, ariw. Nagina na muradif manan, dito sa namutaradifat wal antad manan. Ano may tuwak ng dictionary sa mga mutaradif at saka yung mga yung kulay blue na maliit na gano'n na. Kailangan yun ito, importante ito, al-mutaradifat wal antad. Sa lakaw ito, yung magkasing kahulugan, di. Tingnan nyo man yun. Yung wait, nailan is yung wait ito. Ang original na wait na comfort room. Ugin na pag binigkas ko na yan na pulminiran tayo. Walang layang. Yan o, nakatabaw ito madyas eh. Nasi sa Tagalog, balas ka no. Kumana, lumiyo ka sa nakatawan ni Ramon. Halimbawa ng salitang tablet. Ibarat nagbasa tablet yun na. Pero ang bato. Hindi. Kasi yung tatakbuhan ng buwan na tablet ay original term ng tablet na sudain. Ariyo. Pero pagbuhan sa sinabing tablet, ikaduan, amersab. Ariyo. Ngayon, ito mo naging uruf na. Pag tinawag mo na amersab na, gito na amersab na, ayaw mo man na amersab na, so amersab maswara. Ariyo, yun ang original niya. Kung inabutuan nga sa amersab na, ang tatakbo na sa isip mo na tabli. Katanagin si amersab. Yun. Yawan nyo ito, dito man ang uruf. Ino ito, niya, nanaig na. Niya doon so, amersab, kahit saan ka pupunta amersab, lamo na yung amer na. Ariyo, nakita lang na magitin pulminian, tabli. Isa yun sa tinatawag na puro. Hindi yun majazi. So, amersab, ginanmanangan na amersab na, manamak na niya na dito na amer. Yung amer ng maswara, ay yun, amersab. Tapos na, halos hindi na ginagamit yung salitang amer sa mga tao. Ay nakasasabutiran sa amersab na takli. Pagwas sa may mga amersab dito, automatic natatakbo yung isip ko na matablugit yung manang uro. Kaya nga sabi niya dito, faida utleka, nakapag pinitawang salita, na automatic ihamal mo na. Nalagi dito mo. Sa Quran, sa hadis, na mayroong mga salita na babanggitin nila na wala nang tatakbuhan yung isip kung maliban kung sa uro. Ustad, dumaling ako tungawit ang ustad. Paano natin malalaman sa tanong ajam na ba tanong mga Arab? Diba piyaso mga Arab yun? Naghirapan tao. Natin, yung urok-urok na yan, magbabasa ka ng libro. Bakit pa ito tinutukoy, Ustad? Kasi ganito yan. Kapag once na nagbanggaan, yung makna urfi at saka makna lugawi, na mas mananaig yung makna urfi. Maliban kung may dalit.
Ibarat na walang dalil. Walang dalil dito sa salita. Walang dalil. Walang dalil. Mas mananaig yung uruf. Atayam niya ako masih amersa. Atayam niya ako masih amersa. Ariyo. Na yung amersa na yun, na yung salita na yun, nawala. Kumbaga na walang tatakwa. Nagito na dingag ko pa kaya hindi mo pwedeng sabihin na ilagay sa literal na kahulugan, dati niyang kahulugan ng amer ng maswal. Ariyo. Bakit? Kasi wala nang ibang tatakbuhan yung isip ng tao maliban dun sa uruf. Yung nakasanayan. Kaya at kaidatan o mga ala. No, si isa kawaid pikit yan na meron tayong mga kaidah kulliya. Kaidah kulliya na lima-lima. Al-umur bimakasitiha, at-darar yuzal, at saka yung al-masyakrat at jiribut taysir. Agugiyong ito pa man, apodun nagyong ito al-adat o muhakkamatun. Al-adat o muhakkamatun. Nandoon sa kuwan din yun. Al-umur bimakasitiha, at-darar yuzal, o kaya la darar wala dirar, at-darar yuzal, tapos na al-masyakratu minat taysir, tapos na al-adatu muhakkama, so ikaliman nun. Lima-lima. Lima lahat yan na umum na kaida. Kumbaga na yun lang yung kawaid fikhiya na may bulayang-puli. Bulayang-puli. Yun yung pinaka, kumbaga sa buwan, yun ang pinaka-poste. Pinaka-poste ng rukun ng kaida fikhiya na yung nalimatin. Maliban doon, na nanganganak na nagkakaroon ng iba't ibang mga kaida. Mimbubuhat doon, nagkaroon ng mga sanga-sanga. Mimbubuhat. Isa doon nag-iuruf na yung al-adatu muhakkamatun. Yung nakasanayan na yun ay ibibilang ng pahatol. Sa kaya layaman, basta betul coba bahasa awal katain ini. Alai dong ta, lain lagi yung takatero al-auja ahadun minkum minal ghaib. Nakagigong ta jaa ahadun minkum minal ghaib. O kaya nagmula yung isa sa inyo sa ghaib. Alam na yung ghaib yun sa komputer. Ito literal na ako dito. Ay napunalaw yun na najis katain. Bakit? Kasi nga para yung najis na kailangan na mag-istibya. Kasi ganito, pate, kung sasabihin natin, ay pwede ko na pag mag-uptest, lakatan nyo kung sukura na, nandito po na. Tanong mabati ang pipi, ha? Buksan mo nga, huwag mada. Katuon rad mano. Kasi suratul Maidah. Bunugan niyo na. At tatama namin ang katurog ng Jesus. Bunugan lagi. Au jahadum minkum minal ghaib. Bunugan. May katon. Ito na po din. Au lamastumun nisa itu. Magugupa ka naman, bunugan ano. Ito na nga rin. Nemiyagatun. Lugbat yung mga kapis. Ito na nga po din. Thailand. Tomiyato ni po. Abatiyan na. Siyempre, hindi tayo pwedeng maghalimbawa sa labas. Kailangan na sitanok po sa giyong na Quran. O kaya hadis. Kasi nga, ngayon, usul na. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, kapag kayo'y magsasambayan, fagsilu wujuhakum, na hugasan yung mukha, wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib, o kaya yung isa ay mula sa CR, comfort room. Nakagiya, hindi mo pa alam kung yung nanggaling sa CR ay tumae o kaya? Hindi. Iwan? So, ang tatakbuhan dito, yung uruf na. Ariyo, diri-diritso, uruf. Kaed na yung salitang al-ghaib doon na. Sabihin, miyado.
Uli na, miudo suisarkan. Ganun. Yung, kumbaga na, yung pupunta doon sa urufang, yung wait doon ay kaulugan niya ng tae. Kasi, hindi, madamlag po sa CR na hindi naman niya kailangan mag-istinja. Ariyo, hindi naman niya kailangan maghugas. Ito na, automatic ito. Kasi kaya nga, kumbaga na yung galaba doon na nagiging automatic na kahulugan na yung puro. Nakasanayan na ba? Ay, isa yan sa binigay niya na halimbawa. Ngayon ito, maliban lang kung mayroong mga parina. Kaya nga, kapag walang parina, walang palatandaan, kumbaga na walang nagsasaad na tignan. Ginalagay na ito katulad niya na walang nagsasaad na automatic pa. Ikakarga na yung salita doon sa kahulugan niya ng urfi. Makna urfiya. Ikargo. Kaya nga sabi niya, paida utle ko, pag pinitawang salita. Yun na itlak-itlak, nakatulad natin doon sa pag-aaral natin ng pikian. No, kapag tawag nito, kapag pinanggit na shaykhay, ariyo, sa hadis, ito na tinutukoy niya, ang Bukhari at saka Muslim. Yun na yung tatakbuhan ng isip. Kaya kasi yun ang binitawang salita. Kagigito, naging yun na yung kumbaga na patakaran. So kapag once na nagkatunggaling, naglaban, yung literal talaga na kahulugan niya, makna lugawi at saka makna urfi, nakukunin natin na yung kahulugan urfi. Lagi din. O di kaya yung isa sa inyo ay galing sa CR. Naknabaman yung ito galing sa CR, nabuwan siya ba mga produktes. Kapwedeng mayroon lang siyang kinuha doon, di ba no? So syempre, agad mo nang itatakbo sa isipan mo na basta galing doon sa kuwait. Mana niya, milk. Para maga na istorya. So, kung gagamitin mo yan, doon may kakarta. Din na ba yan sa nako? Yaman ito. Ganun din yung syarni. Kasi yung uruf, parang nasik yan. Nasik mansupan. Kasi unang-una na original, ay pakasal na. Tapos dahil doon sa nakasanay, ibarat yan o mamaw sa mga lugar, halimbawa sa mga lugar natin, dito sa lugar natin, baka pumunta sa ibang bansa. Pag pumunta ka sa ibang bansa, na kumbaga na ibang lifestyle na naman yung habulin. Bakit? Kasi yun ang uruf doon. Ito uruf doon. Yun yung nakasanayan nila doon na lifestyle. Ang original na lifestyle mo lang ito. Ibarat yan, tayo dito, halimbawa, no? Ang araw natin dito ng gabi, halimbawa. Ang araw natin dito, uling nag-iidin, ang araw natin na araw, na ang gabi natin gabi. Mga sa ibang bansa na baliktad. Halimbawa doon sa kanila na ang gabi nila doon na araw, na ang araw nila na gabi. Kumana, nagtatrabaho sila sa gabi, sa araw na tulong sila. Kumana, silang tanong saya, na ang nakasanayan natin dito, kumbaga na ang original natin dito, na yung araw na doon tayo nagtatrabaho, pero pagdating sa gabi na doon tayo tulong. Na hindi pwede na pag pumunta ka halimbawa sa Saudi, na tiga-di ay kunutan na suha. Ariyo, hindi pwede. Pagdating mo doon, ang masusunod mo na yung sa kanila. No, saan yung dati? Yung dati na dito. Yung araw mong araw, yung gabi mong gabi. Kaya kung makaroon na yung araw nila doon na gabi, ang gabi nila na araw. Nagiging kasunod ka. Nalaidema mo. Noong dumating yung salitang uruf, na nagbigay ng panibagong kaulugan, kasunod ka na sa uruf. Kasunod ka sa uruf. Tandaan ninyo yan, ang masusunod mo yung uruf. Bakit? Kasi yung uruf na doon na yung tulad ng salitang hanap buhay. Yung hanap buhay na ito na yung literal na kaulugan ng hanap buhay. Ginan man na hanap buhay na makatunga sa buhay. Ay paghanap ng buhay na nagpatayan doon na hinahanap ko yung buhay. Ito. Na iman to na uruf natin. Di ba no? Yung hanap buhay ang uruf natin ngayon na pagtitinda, pagtatrabaho, hindi, hanap buhay. Nandun yata gusto manahanap buhay. Buwan tanong sa maliwanag halimbawa. Na pag narinig mo yung salitang hanap buhay, anong tatakbuhan ng isip mo? Magtrabaho, magtinda, hariw.
Na kung halimbawa ngayon na may salita, narinig mo hanap buhay, saan may kakarga? Ha? Hindi yung business, yung pagtatrabaho, hindi pwedeng sabihin mo na may hanapin mo yung buhay. Bakit? Kasi yung hinahanap buhay, hinahanap ang buhay, hindi na yung ginagamit. Ang ginagamit na ngayon na business. Ngiti man ang urok. Kaya nga, pag nabanggit yung salita, na hindi na pwedeng ibigay mo na kahulugan na yung naghahanap ng buhay na tao, naghahanap ng buhay. Ang tatakbuhan mo na business. Ay, ngiti man ang urok. Kaya ano ito? Kaya nga sabi niya, paidakot ko na kung bitaw ang salita yung hanap buhay, humila alamayas butulahul. Doon na siya kakarga, doon sa kahulugan business o kaya paghanap ng trabaho. Sabag yung hanap buhay. Kaya ako tanong sa halimbawa, no? Ilagay niyo yan, halimbawa ng hanap buhay. Ang original na kahulugan niya, balakad. Kaya ako tanong, kanina pa ako naghanap ng halimbawa na madaling maintindihan. Ay, hindi. Kaya kahanap oras. Mario. Ha? Yaman ito. Titignan mo, meron kong tinatawag na original term. Ariyo, meron kong tinatawag na original term. Ang original term nito ganito. Pagkatapos na, meron din tinatawag na fourth term. Yung fourth term, alam na ninyo. Meron din sharky term. Meron din sharky term. Na ito yung pangatlo. Waang asyar. Itong dalawa na ito, yung pinagkunan ng katawagan, lugo at saka uruf, na walang khilaf yan ang ulama. Ittifaq yan yung mga ulama, doon na bayran sa ikhtilaf. Hindi sila dyan na khilaf. Kumbaga na, para sa mga ulama na ang pinagkukunan ng katawagan ng isang bagay o kaya ng salita ng isang bagay, na saan nagmula? Nagmula sa original term at saka nagmula sa uruf. Na doon na khilaf sa mga ulama kahit sa mga ibang madhab, doon na buong khilaf. Ang merong khilaf na itong pangatlo, pang-apat, itong tungkol sa syar'i at saka qiyas. Diyan yung may ikhtilaf ng mga ulama natin. Nakhilaf sa mga ulama. Kaya pinpunta din. Wallahu a'lam. Wa amma syar'u fa huwa ma ghalaba syar'u fihi ala ma wudi'a lahu Allah. Hirap talaga turuan ng mga matatanda. Kala ko mas mahirap turuan ng bata. Pag matanda na, mahirap turuan ng matanda. La ilaha illallah. Ako na. Ako mo ako nung muso lapis ka po man ang sumurat ako nung siyempre, kaya na pag masapawan nito. Yung karagaragan man so ang bubanog sa halimbawa. Pare? No.